Good evening, brothers and sisters. Let us all stand as we begin the recitation of the Angelus. Magsitayo po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For forth beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may his passion and cross be brought to the glories of a resurrection, to the same Christ of our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsiupo tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang ating mga intensyon sa banal na misa ngayon. Pasasalamat, Dagsa Family, Dizon Family, para sa mga kaluluwa ni Betty and Dominador Sabihon, Ruben Pasok, Vivian Dumali, Ruben Ofalsa Sr., Ofelia Ofalsa, Restituto and Anselma Dondoyano, Cesar, Teresita, and Gilbert Artazo, Reynaldo, Ignacia, and Rosario Dagsa, Rosario and Ernesto Timtim, Emilia and Diosdado Salva, Carlos Arellano, Oliver, Gilbert Ferrer, at sa lahat ng mga kaluluwa na nasa purgatorio. Tawag sa kasal, ipinagbibigay alam na sina Reggie S. Tobe, nakatira sa 302 Miramonte Heights, Barangay 180, Caloocan City, at si Joanna Erica H. Ramos, nakatira sa 360 Binangonan Street, Maypaho, Caloocan, ay nakatakdang ikasal sa Saints Peter and John Parish, Malabon City sa September 24, 2026. Sina J.R. Bautista de la Cruz, nakatira sa Nibalio Center, San Fabian, Pangasinan, at si Katrina May Alvaro Samson, nakatira sa Maypaho, Caloocan City, ay nakatakdang ikasal sa Parish of St. Fabian, Pope and Martyr, Archdiocese of Lingayen, Dagupan, sa October 10, 2026. Ang kanilang pangalan ay ilalathala ngayong August 9, August 16, at August 23, 2026. Magsiluhod po tayo at ating dasalin ng panalangin bago magsimula ang Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, naririto ako ngayon, isang makasalanan na haharap sa iyong dambana. Linisin mo ako sa lahat ng dungis ng kasalanan. Linisin mo ang aking isipan upang ikaw lamang ang aking isipin. Linisin mo ang aking puso upang maitampok kita at madama ko ang init ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aking labi
upang ang ngalan mo'y aking masambit at ikaw ay aking matanggap. Linisin mo ang buo kong pagkatao, kaluluwa at katawan, upang ikaw lamang ang aking itangi at sambahin sa araw-araw. Nawa, ang Santa Misang aking dadaluhan ngayon ay makapagpabago ng aking buhay pangkatawan at lalong higit ng aking kaluluwa. Mahal na Birhen, Ina ng Awa, samahan mo ako sa iyong anak. San Jose, patron ng Inang Simbahan, gabayan mo ako patungo kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo tayo at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa ika-19 na linggo na tayo ng karaniwang panahon, at sa pagtulog natin ngayon sa Banal na Eukaristya, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kubanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawanta na pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panaahanin mo ng lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkup, upang sa lupang ipangako kaming makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo tayo. Naranasan ni Elias ang Panginoon sa banayad na ihip ng hangin. Patunay lamang nakasama natin ng Diyos maging sa mga tahimik at kananiwang karanasan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari.
Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb, na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanyang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan ang Panginoon at umihip ng napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magasisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay manatili ang kanyang paglingap. Ang katapatan at pag-iibig ay magkadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwir ay magkasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari iyaong pagkatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Nagdadalamhati si San Pablo para sa mga Hudyo na ayaw tumanggap kay Kristo, bagamat nakipagtipan ang Diyos sa kanila at itinuring sila bilang mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang aking nararamdaman ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa mat mamatiisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita
at tinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda ng pagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakilanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo tayo. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panoong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang maalagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparayanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sa kabila ng mga pabugso-bugsong mga ulan na ating nararanasan at binabaha na ang buong Metro Manila, narito pa rin tayo para pupurihin natin ang Panginoon. Amen? Kaya sana sa banal na misang ito, isama natin sa ating mapanalangin, higit lalo na yung mga naapektuhan ng mga baha at ng bagyo. At ayon sa weather forecast, ay nakalabas na daw sa atin ang bagyong Maymay. At yung isa namang bagyo ay bagyong Dolphin. Nang pangalan yata ay nakalabas na rin.
Pero may mga dumarating pa uli na 2. Pero yung nararanasan natin sa Metro Manila ay habagat daw. Pero sa awa ng Diyos, sa kabila ng lahat ng ito, narito pa rin tayo at buhay pa rin tayo. Amen? Alam nyo, nung pinagninilayan ko yung ating mga pagbasa ngayon, yung unang pagbasa ay mula sa maaklat ng hari. Nung maipakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya noong ako po ay maliit, hanggang ngayon naman maliit pa rin naman ako. Madalas ang mga napapanood ko noon ay meron ako napapanood na katulad ng Spider-Man, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Ant-Man, Invisible Woman, Wonder Woman. Mga ganyan, ano? Ang dami. At ngayon pinagninilayan ko, meron kayang magpuproduce ng isang pelikula na ang pamagat, God-Man o kaya God-Woman. Meron kaya? Kasi sa unang pagbasa natin sa mga aklat ng mga hari, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Kasi nung si Elijah ay umakyat sa bundok upang manalangin, at ang pangalang Elijah ay naroon ang ibig sabihin ng pangalang Diyos. Kasi Eli at Jah. Eli which means God at ang Yah which means Yahweh. Kaya God is Yahweh and Yahweh is God. Amen? Kaya doon sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakilala niya uli ang kanyang sarili nang sabi niya, "It is I. Do not be afraid. Ako ito." Maalala nyo nung pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili nung makipag-usap kay Moses in the mountain of Horeb. Nang sabi ni Moses, "Who are you?" At ang sabi niyang, "I am who am." Ako ito, ako nga. Nung pinakilala niya na ako nga ito, I am who am. Actually, maraming gustong ipakahulugan ito. At maraming mga asignatura na pwede nating pagbigyan ng pakahulugan. When you go into philosophy, anthropology, epistemology, cosmology, ontology, logically, lahat na yan, ang logi na yan. Kapag bibigyan mo ang pakahulugan ng I am who am, in a Hebrew word means ekie, asher, ekie. Nang ibig sabihin yan, at most of the theologian who gave an interpretation of I am who am, nang sinasabi niya, ako ang Diyos ng nakaraan, ako ang Diyos ng kasalukuyan, at ako ang Diyos magpakailanman. Amen? Kaya I am the God of yesterday, I am the God of today, and I am the God forever. Kaya ang Diyos na sinasamba natin ay ang Diyos ng kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya gusto kong pagnilayan ngayon, yung ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay lumakad sa dagat at ang pangalan kasi niya, Sea of Galilee. Hindi ako nakakapagtaka kasi kung pupuntahan mo yan, hindi naman dagat talaga yon. It's not a sea. Pero pinangalanan siyang isa Sea of Galilee. Actually, it's a lake. Kaya in some parts of the Gospels, you may find it at Lake Gennesaret or Lake Tiberias. Kaya kapag pumunta ka dito sa Laguna, yung Laguna de Bay, ganun yun, itsura niya. Kaya kapag pumunta ka doon, at si Jesus, nung maglakad doon sa tubig, ang interpretasyon madalas ng mga exegesis dito, pag pinag-uusapan natin ang bangka, ito ay ang simbahan. At yung mga malalakas na mga hangin at mga matataas na alon, ito daw yung mga problema sa buhay. Kaya kapag ang bangka ay sinalpok, ibig sabihin niyaan ay mga problema sa buhay. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin, problems are inevitable. It is usually a part of our day-to-day living. Laging bahagi ng ating buhay ang problema. Amen? Kaya tingnan mo yung mukha ng katabi mo.
Mukha bang problemado yaan o mukhang wala ng problema? Kaya point number 1 na gusto kong sabihin sa inyo, laging nagtitiwala ang Diyos sa atin na anuman ang problemang dumating sa ating buhay ay ating maaalpasan. Amen? Take note, ang Diyos ang nagtitiwala sa atin, hindi tayo. Ang Diyos ang nagtitiwala sa atin na anuman ang problemang dumating ay malalagpasan natin ito. Dito sa Pilipinas, parang walang problemang dumarating sa atin. Kasi tingnan mo dito sa Pilipinas, bumabagyo na, lumilipad na yung mga yero. Makikita mo pa, nakukuha pang mag-selfie nila. Tapos nakapost pa, nakangiti, nakatawa. Bumabaha na yung tubig na sa first floor na ng kanilang bahay. Nagiinuman pa at ginawa pang swimming pool. Naka-selfie yan. Ganyan ang mga Pilipino. Maalala ko nang pumuputok ang Mayon Volcano. Meron yung gumagawa ng TikTok, nag-aapoy ng ganoon, nagtitiktok-tiktok pang ganoon. Kaya ganyan ang mga Pilipino. May problema pero tinatawanan na lamang natin ang problema. Amen? Kaya ang sabi nga ng isang awitin, tawanan mo ang iyong problema. Kaya ang point number 1, laging nagtitiwala ang Diyos sa atin na anuman ang problemang dumating ay ating maaalpasan. Second point. Ang second point, kapag may mga problemang hindi na natin kayang lutasin, laging naririyan ang Diyos na handang tumulong sa atin. Amen? Kaya kapag may problema na dumarating sa ating buhay na hindi na natin kayang lutasin, huwag mong ilagay sa iyong makamay. Ihabilin mo ito sa Diyos dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kaya kung ang problema mo ay si Mrs., dahil dalahira, chismosa, bungangera, nagger, huwag mong pagtuunan ng pansin si Mrs. Kaya puntahan ko yung ebanghelyo natin. Nung makita ni Pedro si Jesus na naglalakad, nang sabi niya, Panginoon, kung kayo ngayaan, paririyan ninyo ako dyan. Anong sabi ni Jesus? Halika, pumunta ka sa akin. At kaya noong si Pedro ay hakbang ng kanyang paa, pero dumating ang malakas na hangin at matataas na alon. Napansin niya yung alon, napansin niya yung hangin. Kaya unti-unti na siyang lumulubog. Anong ibig sabihin nito? Pag pagtutuunan mo ng pansin ang problema, malulunod ka sa problema. Point number 3, fix your eyes to Jesus. Kay Jesus ka lamang dapat tumingin at nakatuon ang iyong pagtingin. Amen? Dahil kapag ka ito ay pagtutuunan mo ang problema, malulunod ka. Kaya kapag ka si mister naman ang problema, dahil babaero, lasinggero, sugarol, kapag ganyaan ang mister, talagang malaking problema yaan. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos dyan. Ano ang dapat gawin? Ipagdasal mo na lamang ang mga problemang yaan at hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Amen? To the ladies and gentlemen of the world, huwag niyong pagtutuunan ng pansin yung mga girlfriend at boyfriend ninyo. Dahil malaking problema yaan. Amen? Maghihiwalay din kayo niyan. Bitter ba ang dating? Noong nakaraang linggo kasi, may isang dalagang lumapit sa akin ang sabi niya, alam mo, Father, sa tuwing nakikita ko yung aking boyfriend, lalong gumagwapo. Ang Daniel, lalong gumagwapo. After 1 week, bumalik sa akin, humahagulgul na. Anong sabi niya?
Tama ka, Father. Kaya huwag mong pagtutuunan ng pansin ng girlfriend at boyfriend mo. Amen? Kaya nga ano ang turo ng ating ebanghelyo ngayon? Point number 1, laging nagtitiwala ang Diyos sa atin na anuman ang problemang dumarating sa ating buhay ay ating maalpasan. Point number 2, kung may mga problemang hindi na natin kayang lutasin, hayaan mo na ang Diyos ang kumilos para sa mga problemang ito. Ipagdasal mo na lamang. And point number 3, always fix your eyes to Jesus and everything will be all fine. Amen? Kaya muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Karamay natin ang Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Tumulog tayo sa mabaging Ama at sa tulong ng ating Inang Birheng Maria Auxiliadora, buong pag-asa at pagtitiwala nating dasalin. Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pare at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami ay kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging matapat na tagasunod at sa tulong ng iyong Inang Birheng Maria Auxiliadora, ating dasalin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maria Auxiliadora, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo hiniling kami. namin to sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manatili tayong nakatayo. Magsiupo tayo. Magsitayo tayo. Manalangin kayong mga kapatid upang pagkain natin na kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang mahalin, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami yung tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat kay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na ulumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu ng banal na makaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na mayandog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhat ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumisarap mo para malingkod sa iyo. Isinasamo namin kayong magsasalo-salo sa katawan diyo ni Kristo ay mapulo sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Papa, at ni Pablo Virgilio na Obispo at Tatanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid namin na himlay pag-asa ang sinimuling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan patapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan, kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, na kanyang biyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanaw namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa todo ni Jesus, Panitan ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, alalang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami at Diyas sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungan ng pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa masalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mananyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo tayo para sa ilang paalaala. Ngayon po ay gaganapin ng ating lingguhang alay pagmamahal para sa patuloy na pagpapaayos ng ating parish convent. Maaari na po tayong lumapit at mag-alay sa gitna. Maraming salamat po. Ang ating alay pagmamahal noong nakaraang linggo, August 2, 2026, ay may halagang 17,246 pesos. Sa mga nais mag-donate, makipag-ugnayan sa opisina ng ating simbahan o sa ating kura paroko. Ang Santo Domingo Diagnostic and Medical Center Corporation sa pakikipag-ugnayan sa ating parokya ay magkakaroon ng programang patnubay sa ating kalusugan, isang eksaminasyong medikal sa halagang abot kaya na gaganapin sa September 12, 2026. Ang medical examination ay may halagang 350 pesos. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan po sa opisina ng ating parokya. Ang Ministeryo ng Katikista sa ating parokya ay bukas pusong nag-aanyaya sa lahat ng nagnanais maglingkod sa simbahan bilang mga katikista. Sino po ang maaaring sumali? Mga laiko na nakatanggap na ng sakramento ng binyag at kumpil. Kung may asawa, dapat ay kasal sa simbahan. High school graduate pataas na may kakayahan at nais na matuto. Mga retired professionals mula sa iba't ibang larangan na gustong magbahagi ng kanilang panahon. May mabuting paninindigan sa pananampalatayang Katoliko at bukas puso sa paglilingkod. Para sa pagpapatala at karagdagang impormasyon, mangyaring magtungo lamang sa opisina ng parokya o makipag-ugnayan sa mga katikista pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Magsitayo tayo. Marami din pong salamat sa inyong pakikiisa sa banal na misa. Sana patuloy po nating mamahalin si Kristo sa banal na komunyon. Amen? So marami pong salamat sa mga tumutulong po para po sa alkansya ni Maria. Kasi noong nakaraang linggo, inilunsad po natin na tipunin po ang lahat ng inyong mga sobra-sobra na pinagpira-piraso. Yung mga hindi nyo kailangang mga barya, ilagay na lamang po ninyo sa bottled mineral water na ganito po at iaalay po natin sa anumang misa. Amen? So kung kailangan nyo po ng boteng ganito, lapitan nyo lamang po si Sister Helen na nasa likuran po, yung mga greeters collectors. Kung gusto nyo po ng ganito, may nakalagay po, alkansya para kay Maria. So sa September 12 na po ay patnubay para sa ating kalusugan. Sana sa lahat ng mga senior citizens, kunin na po ninyo ang pagkakataon na ito dahil mahal at kailangang i-monitor po natin ang ating blood chemistry. Amen? Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng mapangyariang Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayag taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.